Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngala. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Gigmoto sa probinsya ng Catanduanes. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Gigmoto. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-81 kabanata, ang talata po ay 2. Umawit sa saliw ng mga tamborin, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Umawit sa saliw ng mga tamborin, umawit sa saliw ng mga tamborin, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Umawit sa saliw ng mga tamborin. Umawit sa saliw ng mga tamborin, kasabay ng mga tugtog ng lira at alpa, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat namin pagkakasala at ang aming panalangin, Lord, kami linisin sa lahat naming karumihan, sa lahat naming kasalanan. At sa pangalan ni Jesus, idinudulog namin na ang lahat ng ito ay malinis sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Gigmot sa probinsya ng Catanduanes. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Gigmoto nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus. Habang kami po ay patuloy na nagtitiwala na sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Gigmot. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, ika-37 kabanata. Ang talata po ay 31 at 32. Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanyang ama at sinabi, "Nakita po namin ang damit na ito. Tignan nga ninyo kung ito nga ang sa mahal ninyong anak." Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpuan ang kasinungalingan ng mga kapatid ni Jose. Nagpatay sila ng isang kambing at
Itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Alam niyo po, isa itong maliwanag na panlalamang. Ano po? Gumawa sila ng kanilang version ng kasinungalingan na alam naman po natin, ito ay hindi kalugod-lugod, hindi ito katanggap-tanggap para sa ating Panginoon. Pero, siyempre, dahil ang ginamit nila yung kanilang sariling kaisipan. Ano po? Yung kaisipan na, ano natin to? Malulusutan natin to. Napakarami pong tao sa kasalukuyan ang may ganitong kaisipan na tinatanggap at gumagawa. Inisip kasi nila, di ba, na yung kaisipan, ah, yung pandaraya, magagawa natin ito ng paraan. Yan. Ano po? Kaya marami po ang hindi natatakot, hindi nag-aalala, uh, imbis na, imbis na sa kanilang kaisipan, sila gumagawa ng plano na masama yung ginawa natin. Ano po? Hindi. Wala silang kaisipan na sila'y nagkasala. Pagkos, ginawan pa nila ng kwento yung kanilang kasinungalingan. Alam niyo po, walang galang na po sa mga magaling magkwento. Pero sabi nga nila, nasa kanila din ang kakayahan na gumawa ng sariling kwento. Hindi ko po kayo tinatakot na huwag kayong dumikit sa kanila. Huwag kayong makisama sa kanila. Hindi po ganyan ang aking kaisipan. Kundi gusto ko pong paalalahanan ng bawat isa. Mga kapatid, ano po ang halaga ng ganda ng mga mamumutawi sa ating labi? Ano po yung ganda na maririnig ng mga tao galing sa atin? Pero hindi pala ito ang katotohanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, nang pasimulay, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. Ang salita ay Diyos. Kaya't kung tayo po gagamit ng kasinungalingan, hindi po yan galing sa pasimula ng katotohanan. Ano po? Sapagkat ang pasimula ng katotohanan ay ang salita. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito po yung ginagamit ng kaaway na panlilinlang. Gusto ng kaaway na ma maloko ang sangkatauhan. Kapag binalikan po natin yung kwento ni Adan at Eva, ang sabi ng Satanas na nag-anyong ahas, ano po? Totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang puno ng bunga kung hindi yun lamang nasa gitna? Naku, pabira, ano? Binaligtad yung katotohanan, isang maliwanag na kasinungaling. Kaya alam niyo po, ito po paalala natin sa mga kapatid. Kapag ang kwento ay sobrang ganda, mag-ingat ka, baka ma-scam ka.
Meron po tayong kapatid na nagbahagi ng kanyang istorya. Siya po ay pinangakuan ng hindi naman milyon pero libo-libo, no? Na iniisip niya, maitutulong ko 'to, magagawa ko 'to ng pagpapala para sa iba. Yun po yung kanyang nasa kaisipan, lingid sa kanyang kaalaman, yung sobrang gandang kwento. Tapos po yata ang isang linggo, humigit kumulang 100,000 ang kanyang na-invest. Purihin ang Panginoon. Yung sumunod na ano na sana siya, kukubra na siya nung kanyang panalo. Pero alam niyo po, pinayagan ng Panginoon ito na siyempre, may mga in-encourage siya na sumali. O hindi, at least, wala talaga siya nakuha. Nung una daw, talagang napakasakit para sa kanya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, sa akin magmumula ang pagpapala mo at hindi sa kung sino mang Poncio Pilato. Mga kapatid, dapat nating maunawa na ang pagpapala galing sa Panginoon, blessing. Ano po? Ang pagpapala galing sa Panginoon, hindi ka mangangamba. Ang pagpapala galing sa Panginoon, hindi ka dadayain. Hindi ka papangakuan ng mga kung ano-ano kung hindi ang ipapangako sa iyo katotohanan. Pero, huwag din natin kakalimutan na kung pagpapalain tayo ng Panginoon, edi syempre, bibigyan tayo ng Lord ng trabaho. Kaya kung wala itong mga bagay na ito, naku, mag-iingat tayo mga kapatid. Hindi ko po sinisisi yung mga na-scam. Okay? Kasi sino ba naman ang gustong ma-scam? Pero syempre, napakahalaga na tayo'y dumadalangin sa Panginoon. Itinatanong natin, Lord, ito ba po gusto mo? Ano po? Sa ganitong paraan, tayo po ipapanatag at siguradong tatanggapin natin ang kanyang pagsama at pangunguna. Nagsinungaling na nga itong mga kapatid ni Jose. Dinala nila sa kanilang tatay yung damit na inilublob sa dugo ng kambing. At sabi nila, nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito ang samahal ninyong anak. Alam niyo po, ang pandaraya nag-a-appeal sa emosyon. Kaya kapag ka tinatawag ang emosyon mo sa isang makapangyarihang karanasan, isang mukhang dakila na pagkakataon, ako, manahimik ka muna at sabihin mo sa Panginoong Diyos, Lord, samahan mo po ako, ipanatag mo po ang aking puso, gusto ko pong mabatid ang katotohanan. At gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, hindi magsisinungaling ang Panginoon. Liliwanagan ka at makikita mo ang kanyang pagsama. Alam niyo po, yung lahat ng tukso ng kaaway, pita ng laman, yung paningin, ano po, at yung pride of life, ang lahat ng ito, panunukso sa kasinungalingan. Bernie, hindi ko nga mapagtagumpayan. Ano ba gagawin ko? Alam niyo po, sa katotohanan, pinagtagumpayan
na tayo ng Panginoon laban sa mga kasinungalingang ito. Pero, matitigas kasi ulo natin. Sinabi na ng Panginoon na stop, huwag kang kikilos, huwag kang gagawa ng anumang hakbang. Pero kasi, pero kasi naman, Lord, gusto kong i-bless si ganito, gusto kong i-bless si ganyan, gusto kong bilan ng ganito, gusto kong bilan ng, alam niyo po, hindi naman po masama na tayo maghangad na maging pagpapala sa iba. Pero, hindi tayo magiging sakit. Hindi tayo magiging problema dapat. So kung may ganong kaisipan na ikaw magdudulot ng naku, hindi maganda, kapatid, tumahimik ka. At hayaan mo ang Panginoon ang maghatid sa iyo sa kanyang katotohanan. Ang pinakamainam, alam niyo po ako, ang ginagawa ko, lalo na, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, when I am at the peak of an emotion, tumatahimik ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, sandali lang po. Ikaw po ang manguna sa nararamdaman ko. Ihatid mo po ako sa landas ng katwiran, sa landas ng katotohanan. At alam niyo na mamangha ako sapagat ang Panginoon ang gumagawa ng paraan upang aking mabatid kung ano ang kanyang nais. Hindi ko ba na-scam, Bernie? Naku, na-scam na po ako. Ilang libo din po yun. Pero alam niyo, tinatahimik ako ng Panginoon at sinabi niya, ako ang magbabalik ng lahat ng nanakaw sa iyo. Kaya, kung kayo ay may karanasan na kayo ay na-scam, praise the Lord. Ating hilingin sa Panginoon. Kasi ang pumayapa sa atin, magbalik ng mga nanakaw sa atin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikipagkaisa sa amin. Sa pamamagitan ng inyong salita, kami po'y nagpapakumbaba, Ama, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming panalangin, Lord God, yung mga pagnanais namin na lumakad sa mayamang pagpapala. Lord, patawarin mo kami sapagkat may mga pagkakataon, ito tukso ng kaaway na aming pinagbigyan, na aming inangkin, Lord. Ipahintulot mo na samantalang kami ay naihatid sa kasinungalingang ito, Panginoon, kami po tulungan mo na manumbalik sa katotohanan, sa kapayapaan, sa kapanatagan, at sa tunay na pagtitiwala sa iyo. Kami din dinadalangin sa iyo yung mga tao na gumagawa ng mga kasinungalingang ito. Panginoon, liwanagan mo po sila. Kahabagan mo po sila, Amang Diyos. Naway sila'y maihatid sa katotohanan at mabigyang hustisya yung kasinungalingan sa kanilang pinalabas. At Lord, kami po'y nananalig para sa mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Ikaw po ang magabot ng iyong mapagpala at mahimalang kamay. Hayaan mo kanilang tanggapin ang pagsama mo sa pangalan ni Jesus. Habang amin din pong idinudulog sa iyong bayan ng Gigmoto sa probinsya ng Catanduanes. Dalangin namin na ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo ay maitatag sa pamamagitan ng pagkakaisa ng katawan ng aming Panginoong Heso Kristo. Hiling namin na ang mga iglesia sa bayan ng Gigmoto ay maranasan ng iyong pangunguna, maranasan ng pagdaloy ng iyong spirito at kapangyarihan, maging dahilan upang dumaloy ang iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. We declare the fire of revival sa Gigmoto sa pangalan ni Jesus. At ipahintulot mo na ito'y dumaloy sa Baguio City, Cagayan de Oro,
Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ang mga bayang ito. Mapangyari ang dakilang kalooban mo. Dumaloy din amang Diyos ang kaunlaran at hayaan mong ito'y maranasan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo amang Diyos na matupad namin ang tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo at pagsama sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na magharap sa aming gobyerno. Dasal din po namin namang Diyos na lahat ng kasinungalingan gawa ng kaaway ay malantad upang tunay maitatag ang iyong altar sa aming bayan, Pilipinas. Dinudulog din namin sa iyo ang aming mga training agencies katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Study. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang matupad nila ang dakilang kalooban mo. Gayun din ang aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang gumabay, sumama at magpala sa kanila habang aming dinadalangin ng aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Pahintulot mo, Panginoon, na sila'y makapaghatid ng iyong katotohanan sa mga bansa na iyong pinagdalahan. Hindi ng aming panalangin sa bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kumilos ka po ng may kapangyarihan. Dasal namin ang apoy ng iyong Santong Espiritu ang bumaba sa mga bayan ito at maranasan ng dakilang pagsama mo. Kaya din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kumilos ka ng walang katulad. Iparanas mo ang iyong Santong Espiritu sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Hayaan mo ang mga bayang ito'y tumanggap ng iyong pangunguna at pagsama. As we also declare peace over Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po natin tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and lot with parking, with a no vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama natin ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.